Nagising ako dahil sa sakit ng palapulsuhan ko. Akmang iaangat ko ito para sana kusutin ang mata ko, ngunit hindi ko iyon nagawa dahil hindi ko ito maiangat. Tunog ng bakal na kadena ang narinig ko. Nang ibaba ko ang aking paningin, ay tumama ito sa kadenang nakalagay sa aking mga kamay. Nakaluhod ako ngayon sa gitna ng isang lumang gusali. Mabaho ang paligid dahil sa mga nakakalat na bangkay ng mga tao sa kung saan-saan. May sofa rin sa dulo ng kwarto na naaaninag ko dahil sa liwanag ng buwan at LED light. Help! Can somebody help me? Sigaw ko ngunit wala akong makita. Bukod sa ilaw na nakatapat sa pwesto ko, ay wala nang iba pang ilaw na bukas. Hindi masyadong madilim sa lugar dahil sa medyo malakas na liwanag ng LED light sa kisame. Gising ka na pala. Boses ng lalaking narinig ko. Kasabay noon ay ang pagbukas at pagsara ng pinto sa kwartong kinalalagyan ko. Maulinigan mo ang yabag ng paa sa sahig na sa tingin ko ay galing sa leather na sapatos. Dahil sa lakas nito, nag-e-echo pa sa paligid ang tunog nito dahil sobrang tahimik ng lugar na to. Sino ka? Tulungan mo ako. Pagsusumamo ko sa kanya. Parang awa mo na. Dagdag ko pa. At bakit ko gagawin yon? Tanga ba ako para pakawalan ka? Sarkastikong sabi nito. Napasinghap ako ng lumuhod siya sa harapan ko at iangat ang baba ko gamit ang kutsilyong hawak niya. Maganda ka pa naman. Sayang, sabi niya, saka ako tinitigan sa mata. His eyes were black, matangos ang ilong, makapalang kilay, ngunit natatakpan ng mask ang bibig niya. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Sabihin na lang nating ako ang anak ng taong kinitil ng tatay mo, sabi niya sa kaumiling. Major General Severino Mariano, pinakasagabal sa lahat ng plano ko. Pinilit kong tumayo ngunit sadyang mahirap kong mawala sa kadenang ito. Maawa ka sa akin, sabi ko sa kasinubukang gumapang papunta sa kanya. Napalingon siya sa akin na may nagangalit na mata. Bigla niyang hinablot pababa ang kanyang maskara, saka tinutok sa akin ang hawak niyang Taurus PT-111. Saka pinaputukan ng pader dahilan para mapasigaw ako. Anong awa? Naawa ba si General noong walang habas niyang pinaslang ang magulang ko sa harap ko? Naawa ba siya noong nagsusumamo ako na pakawalan na lang sila, Papa, para magbagong buhay? Sabihin mo, dapat ba kitang kaawaan? Sigaw niya. Sumunod na naramdaman ko ay ang malakas na sampal sa aking pisngi. Nalasahan ko ang tila kalawang sa labi ko. At sunod ay ang makirot na pagtagas ng dugong mula rito. Napahagulgul na lang ako dahil kahit anong gawin ko ay hindi ako makawala sa kadenang ito. Malakas na tunog ng cellphone ang bumasag sa katahimikan sa buong kwarto. Nasaan ang anak ko? Boses yun ni Dad. Dad! Sigaw ko, ngunit hindi ako makapagsalita pa nang paputokan niya ang tabi ko. Walang hiya ka. Pakawalan mo ang anak ko. Sigaw ni Daddy, ngunit wala akong maisagot kundi ang paghikbi lang. Easy, General, sabi nung lalaki. Masyado kang mainit. Uwi ka pa nito. Hayop ka, Leon. Hindi kasama ang anak ko sa alitan natin. Narinig kong wika ni Daddy. Tumawa ng nakakaloko ang lalaking tinawag na Daddy na Leon. Ngunit napalitan din ng isang boses na nakakatakot. Wala mang apoy ang kanyang mata, ay nag-aalab ito. Baka sanggalit niya sa paraan ng paghawak nito sa handgun. Mas hayop ka, General. Walang kalaban-laban ang tatay ko, pero pinatay mo. Hindi ka pa nakontento at pati ang nanay ko at ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi mo pinalampas. Seryosong sabi nito. Paano kung gawin ko rin sa anak mo ang ginawa mo sa akin? Handa ka na bang mawalan ng kaisa-isang mahal sa buhay? General Mariano? Nagtaksil ang magulang mo sa AFP. Hindi akong pumatay sa kanila. Pinatay sila ng pagiging makasarili at pagkasilaw sa pera, Leon. Ginawa ko lang ang trabaho ko, sabi ni Daddy sa kanya. Nagitla ako ng 3 beses niyang paputokan ng pader. Dahil para mapasigaw ako ng hindi oras. Show no mercy, General, sabi ni Leon.
Tigilan mo ng anak ko. Hindi ko sabi pinatay ang mga magulang mo. Katwiran ni Dad. Yen, are you alright? Sigaw ni Dad mula sa kabilang linya. Umiling-iling pa ang lalaking may hawak na baril bago lumapit sa akin at hatawin ng palad ang pisngi ko. Tila namanhid ang parting yon ng katawan ko sa sobrang lakas, dahilan para mapaiyak ako. Para akong estatwa nang magsindi siya ng sigarilyo sa harap ko, sa kabugahan ng aking mukha. Masyadong nakakahilo ang amoy ng sigarilyo na aking naamoy. Parang binabaliktad nito ang sikmura ko. General, huwag kang mag-alala. Hindi ko papapatayin ang anak mo. Ipararanas ko sa iyo ang ginawa mo sa magulang ko. Ngunit pahirapan ko muna ang prinsesa mo. Hanggang siya na mismo ang magmakaawang barilin ko na lang siya. Sabi ni Leon, saka tumawa ng malakas at hinagis sa pader ang cellphone na hawak niya, dahilan para magkalasog-lasog yon. Hindi pa nakontento si Leon dahil pinaputukan pa niya yon para mas mabasag ang cellphone na itinapon niya. Kawawang general, walang magawa, sabi ni Leon, saka itinuloy na lang ang pagsisigarilyo nito. Kapag nakawala ako dito, papatayin kita, saad ko sa kanya. Iyon ay kung makakawala ka pa dito, stupid. Wika niya sa kanaghagis ng kutsilyo na hindi ko alam kung saan nagmula. Pinuntahan niya yon sa may ginawa na nakapaskil doon. Bumalik siya ng may iniihipang papel. Iyon ay ang larawan ng aking pamilya. May dugo at may pulang X na gawa sa lipstick. Walang hiya ka, sigaw ko sa kanya. You're useless here. Anya saka itinapon sa harap ko ang larawan namin. Maya-maya ay may pumasok na isa pang lalaki at may ibinulong siya doon kay Leon. Maiwan ka na muna namin, miss, sabi niya, saka tinalikuran na ako at malakas na isinara ang pinto. Napaluha ako nang mapagtanto na iisa ko na lang dito sa madilim na paligid na to. Bigla pang sumakit ang aking tiyan at nahilo. Imbis na indahin ko ay sinubukan ko pang alisin ang kadenang nakatali sa kamay ko. Nawawalan na ako ng pag-asa dahil sa mga nangyayari. Nagsimula nang tumulo ang luha sa aking mga mata. Doon na hindi ko na yata kaya. Parang sasabog ng utak ko sa sobrang sakit. Humiga na lang ako sa sahig at ipinikit ang aking mga mata. Hinihiling ko na sana isama na lang ako ng aking ina doon sa lugar na masaya at wala ng lungkot. Babe, nagising ako dahil sa boses ni Gerald. Iminulat ko ang aking mata at nakita ko siya na sinusubukang kulasin ang nakatali sa aking kamay gamit ang kutsilyo. Gerald, tawag ko sa pangalan niya. Umalis ka na dito, babe. Sabi niya nang makalas na nito ang lock ng kadena. Paano ka? Tanong ko. Umalis ka na muna. Susunod ako. I need to destroy the bomb. Makinig ka sa akin. May malapit na bahayan dito at posibleng madami ang mga tao doon. Kung hindi ko masisira ang bomba. Sagot niya sa akin. Sasama ako, sabi ko sa kanya. No! Mapapahamak ka. Dagdag pa nito. Wala akong pakialam. Gusto kong kasama ka. Sa laban na to, saad ko. Hoy! Sigaw ni Leon saka nagpaputok ng baril sa gawin namin. Pasalamat namang nakaiwas kaming dalawa at nakatago sa isang lumang stock ng kahoy sa tabi. Umalis ka na, sigaw ni Gerald, saka sinusubukan akong paalisin. Hindi pwede. Ayoko. Pagmamatigas ko, tumayo si Gerald saka nagpapatok gamit ang kanyang 45 caliber gun. Dinig kong napamura si Gerald, saka humarap sa akin. Nagulat na lang ako nang siilin niya ng halik ang aking labi. Pero agad din naputol yon dahil sa pagpapaputok ni Leon ng baril. Tumama yun sa salamin sa tabi namin. Kaya nakayoko kaming umalis, papunta sa likod ng isang pader. 10 minutes, sabi niya sa akin. Give me 10 minutes, lalabas ako. May kotse ako dun sa labas. Kapag hindi ako nakalabas within 10 minutes, ay i-drive mo ang kotse papasok dito and fetch me. Also push the red button sa gitna ng manibela para magsend ng alarm sa AFP na nasa danger tayo. Trust me, baby. Hindi ako mapapahamak. Dagdag pa niya sa akin.
Wala na akong magawa ng marahan na niya akong itulak palabas sa isang bukas na pinto. Hinalikan niya pa muna ako bago nagpaputok muli sa direksyon ni Leon. Mabilis akong naglakad paalis sa building na yon. Lumabas ako sa isang bukas na pintuan at bumungad sa akin ang maliwanag na sikat ng araw na tumama sa aking balat. Diniretso ko ang malinis na daan na diniretso naman ako sa kotseng kulay asul na pag-aari na Gerald. Kung paano niya ito napunta rito ay hindi ko alam. Naghintay ako ng ilang pang minuto. Dinig ko ang ilang mga putok ng baril. Bawat putok ay kinakabahan ako dahil alam kong maaring matamaan si Gerald doon at ang idea na yon ay pinalungkot ako. Pinindot ko agad ang pulang button dahil 10 minuto na at hindi pa rin lumalabas si Gerald. Tinapakan ko ang gas para tumakbo na ang kotse. Ngunit hindi pa man ako nalalapit sa building, ay malakas na pagsabog ang gumulantang sa aking sistema. Si Gerald, nasa loob, habang ang apoy ay tinutupok ang sumabog na building. Natulala ako habang malakas na nakatapak sa preno ang aking paa. Wala sa sariling lumabas ako ng kotse. At nakatulala sa building na nilalamon na ng apoy. Unti-unting tumulo ang luha sa aking mga mata. Namalayan ko na lang na hinihila ako ni Mia palayo sa building. "Gosh, Yen, you're bleeding!" Sigaw niya sa akin. The next thing I knew, sumakit ang puson ko at nagdilim na ang paningin ko. Minabuti kong imulat ang aking mata para lamang tumama sa puting kisame ng lugar na to. Ang amoy ng paligid ay tila natapong bleach sa tiles na lapag ng kulungan na kinabibilangan ko, ang ospital. Naigalaw ko ang aking ulo at tinumbok ng paningin ng aking kuya na kasalukuyang nakaduktok sa hospital bed habang hawak ang kamay ko na ngayon ay may nakatusok na swero. Si Dad naman ay nakaupo na nakatulog sa sofa sa may di kalayuan mula sa kama ko. Masakit man ang aking mga kamay ay ginalaw ko yon na nooy nakapatong sa aking tiyan sa kahinaplos ang ulo ni Kuya Franz. Iniisip ko kung nasaan na ba si Gerald nang gumalaw ang ulo ni Kuya at itinumbok sa akin ang kanyang mga mata. "Yen?" Sabi niya na agad tumayo at nagpunas ng mukha. Kuya? Nahihirapang usal ko. "Huwag ka munang masyadong gumalaw. Baka mabinat ka." Sabi niya na marahang hinaplos ang aking ulo. Saka yun dinampian ng halik. Sunod na hinimas niya ay ang tiyan ko na siyang ikinakunot ng noo ko. "Kuya?" Nagtatakang tawag ko sa pangalan niya. Hindi ko lubos inisip na magiging tito na ako, Yen. Sabi ni Kuya, saka ngumiti sa akin. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko sa kanya. Bago pa man magsalita si Kuya, ay binulabog na kami dahil pumasok ang doktora sa loob ng kwarto ko. Nakangiti ito sa akin habang nakasuksok sa bulsa ng lab gown ang kanyang kamay. At may hawak na stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Mas nagulat ako nang tumayo si Kuya. Saka binigyan ng yakap si Mia na siyang titingin sa akin. Niyakap pabalik ni Mia ang nakakatanda kong kapatid. Ngunit kumalas din nang tumikim ako ng malakas. Hindi na yata ako updated sa buhay nilang dalawa. Gaano ba ako katagal magising? At hindi ko alam ang nangyayari sa paligid. "Kumusta na ang lagay mo?" Tanong ni Mia sa akin. "Maayos na, kahit papaano." Simpleng sagot ko. "Mabutit nagising ka na. 1 buwan ka ring tulog." Dagdag pa niya. Napanganga ako. Sa loob ng 1 buwan ay nakatulog lang ako. Kaya pala naging sila nang hindi ko alam. Ang tagal nun. May cases talagang ganon. Lalo na't pagod na pagod ang katawan mo dahil sa mga trabaho. For now, isinasuhestyon kong mag-resign ka na sa trabaho mo at mamuhay ng normal. Hindi makakatulong sa lagay mo yan, sabi nito sa akin. "Ano? Mia? Hindi ako pwedeng mag-resign bilang soldier." Reklamo ko. "Ito ang buhay ko." Dagdag ko pa. "Hindi na ngayon," sagot niya. "Dahil buntis ka." Sabi niya kaya na estatwa ako. May iniabot siyang papel sa akin at nakita ang larawan ng aking sinapupunan. Kita doon ang itsura ng bata sa tiyan ko
na naging dahilan para maiyak ako. Alam na ba ito ni Gerald? Tanong ko para matahimik silang lahat. Kasama si Daddy na ngayon nakatayo na sa tabi ng aking kama. Ano? Alam na ba ito ni Gerald? Tanong ko. Nakalimutan mo? Tanong ni Kuya Franz. Napakunot ang aking noo. Ano bang nakalimutan ko? Ang alin? Takang usisa ko sa kanya. Magpahinga ka na muna. Sagot na lang niya saka matunog na bumuntong hininga. Akin ang cellphone ko, kuya. Tatawagan ko si Gerald. Sabi ko sa kanya, saka pilit inabot ang telepono sa side table. Ngunit hindi ko magawa dahil tinapik ni kuya ang aking kamay. Magpahinga ka na muna. Sabi niya, saka kinuha ang cellphone ko at inilagay sa bulsa ng lab gown ni Mia. May binulong rin ito sa kaibigan ko at saka bumaling sa akin. Kuya, 1 buwan akong tulog. Hindi ko kailangan ng pahinga. Sabi ko sa katumulo ng aking luha. Gusto kong makausap ang ama ng anak ko. Gusto ko siya makita. Wala na sa Gerald yan. Wika ni kuya sa akin na nagpatigagal sa akin. Ano bang klaseng biro ang binibitawan nila? Masyadong masakit yun ha? Pilit ko mang tanggihan ang sinabi niya ay pumasok sa isip ko ang huling senaryong nakita ko. Bago nagdilim ang paligid ko. Sunog. Isang nasusunog na building ang rumihistro sa utak ko. Tila nag-flashback ang nakabibinging pagsambog ng lumang gusali na yon. Kasabay ng pagputok na yon ay ang pagsiklab ng apoy na tumupok sa nakatayong gusali sa harapan ko. Napaluha ko. Ang mainit na likido na galing sa aking mata ay naglandas pababa sa aking pisngi. Tuloy-tuloy na hindi ko mapigil. Puro pag-ining lamang ang nagawa ko. Dahil sa sakit na ngayon ay nilalamon na ang buong sistema ko. Hindi totoo yan, sabi ko sa kanya. Ano bang biro yan? Dagdag ko pa. Yen, sabi nito sa kahinawakan ng mukha ko. Pinunasan ng luha ko gamit ang kanyang hinlalaki. I know. You can't accept it now. Pero yun ang totoo. Baby, he's gone. Usal pa niya. Bigla akong nanghinat na wala ng lakas para mabuhay. Kung hindi siguro ako buntis ngayon, ay ako na mismo ang magpipresenta na tulukan na lang ako ng chemical na magpapahinto sa tibok ng puso ko. Niyakap ako ni na kuya at Mia, nakalaunan ay dinaluhan naman ni Daddy. Puro hagulgol ko ang naririnig sa buong kwarto. Dahil napakasakit ng aking nararamdaman sa oras na to. Pumasok sa isip ko ang mga tanong niya noon kung anong gagawin ko kung mawalan na lamang siya at hindi na bumalik pa. Pumasok sa aking isip ang nakangiti niyang mukha pagka-uwi namin sa barracks sa Batanes. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi ako umalis nung gabi na yon, ay hindi sana siya nagkaganito. Ako na lang sana ang nasa kalagayan niya. Hindi niya deserve ito. Wala sana siya sa ganong sitwasyon kung hindi naging matigas ang ulo ko at sinunod ko siya. Hindi ko na malayang nakatulog ako dahil sa sobrang pag-iyak. Hapon na nang magising ako at mugtong-mugto na ang aking mga mata. Nagdesisyon akong magpasama kay Mia sa taas ng ospital dahil wala naman siyang duty. At si Kuya Francis na ang resident doctor sa oras na yon. Tumatama sa kulay kahel na kalangitan ng aking paningin. Kasalukuyan ako nakaupo sa wheelchair habang nakamasid sa papalubog na araw. Tanging ang tugtog ng telepono ko ang namamayaning ingay sa kapaligiran. Si Mia ay nakatitig lang sa akin. Ako naman ay nakaharap sa payapang kalangitan. Nang ipikit ko ang aking mata, ay nakita ko ang nakangiting mukha na Gerald sa alapaap. Hinihiling kong sakay lamang ng salipaw-paw na yon sa himpapawid ang lalaking mahal ko at makakasama ko siyang muli. Ngunit hindi. Ang katotohanan ay nakatambad na sa harap ko. Wala na si Gerald. Niyakap ko ang larawan niya. Iyon ay kuha noong graduation namin sa PMA. Magandang pagkakangiti niya roon habang nakasabit sa leeg niya ang medalya na nagpapatunay na isa siya sa mga magagaling ang performance sa buong batch namin. Sa maliit na larawan sa baba ng picture frame ay larawan naming dalawa habang magkayakap at nakangiti ng matiwasay sa harapan ng kamera. Gusto kong mahawakang muli ang kamay niya.
at mayakap siya ng mahigpit. Ngunit hindi ko magawa. Tanging larawan na lang niya ang mayayakap ko. Tara na Yen, sabi ni Mia, sakay tinulak ang aking salumpo. Wala na akong nagawa nang pumasok na kami sa elevator. Wala na nga talaga. Mag-isa kong bubuhayin ang anak ko. Nagising ako na masakit ang katawan ko at kumikirot ang ulo. Nasubukan kong tumayo, ay nahilo ako dahilan para ibagsak ko ang aking mata sa manipis na unan sa kama na hinihigan ko. The sun is about to set. Sinubukan kong tumayo ulit at nagtagumpay naman akong makalabas sa kubong kinahigaan ko. Tunog ng malalakas na hampas ng alon ang sumasakop sa tahimik na kapaligiran nang makalabas ako. The blue sky was then subjugated by orange and yellow-orange, a sky which extend into the horizon. Inilibot ko ang aking paningin para lamang tumama sa isang babae na nakatayo sa harap ng dagat. Lumingon ito sa gawi ko, saka ngumiti ng matamis sa akin. Kahit halos matakpan na ng liwanag ang kanyang mukha, ay nagawa kong maaninag ang mukha niya. Lumapit naman ito sa akin, saka hinawakan ang mukha ko. Bakas na ang wrinkle sa mukha nito, dahil siguro sa katandaan. Iho, mabutit nagising ka na. Usal niya, saka ako'y nalalayan papasok ng bahay. Sakto at may natira pang paksiw kaninang tanghalian. Maupo ka muna doon at ipaghahain kita. Dagdag niya na sinunod ko naman. Nang humalik ang aking puwitan sa kahoy na upuan, ay tila may hinahanap ang aking diwa. Tila may puwang sa aking puso na hindi ko maalala o mapunan na kahit ano. Isang amoy na gustong-gusto kong singhutin. Kamay na gusto kong hawakan ng mahigpit at labi na nais kong hagkan. Ngunit wala akong makitang mukha sa aking ulirat. Tanging matatamis na halakhak ang naririnig ko at hindi ko maaninag ang mukha ng babaeng yon. Bumuntong hininga ako nang sumakit ang ulo ko. Hindi ko kaya mag-isip ng sobra. Masakit sa ulo. Tila hinahalukay ang bawat kulubot ng aking ulo dahil sa kakaisip kong sino nga ba ang babaeng yon na nakikita ko sa balintataw ko. Wala akong matandang babae sa buhay ko. May ilan lamang akong naalala. Lola, usal ko kaya nilingon naman ako nito na ngayon ay ibinababa na ang kanin at ulam na nakalagay sa makinis na siyal ng buko. Kumuha rin ito ng tubig at hugasan sa banga at inilagay ito sa harapan ko. Ano yon? Tanong niya sa akin. Lola, saan niyo ho ako nakita? Ang alam ko ay hindi ako taga rito. Kaya paano ako napunta dito? At bakit may nakataling mga tela sa ulo at braso ko? Tanong ko. Bumuntong hininga ito sa kahinilang kahoy na upuan. Saka naupo sa harapan ko. Nakita ka ni Narding sa labas ng nasusunog na building. Aba, akala nga niya ipatay ka na. Ngunit nang itapat niya ang daliri niya sa ilong mo, ay humihinga ka naman daw ng mahina. Saktong manggagamot ako kaya nilapatan na kita ng mga ganyan. Itinuro niya ang dahon at tali sa aking katawan. Doktor ho kayo? Tanong ko. Hindi, albularyo ang tawag sa amin. Dahil sa kakulangan ng mga ospital dito sa Batanes, ay marami ang nagpapagamot sa amin. Ang iba ay napapalakad ko, ang iba naman ay inalis kong mga kulam sa katawan. Hindi man kapanipaniwala ngunit totoo. Sagot niya, hindi ho ba masama ang ginagawa mo? Usisa ko, saka sinimulang sumubo ng pagkain. Nabilib ako sa galing niyang magluto at alam kong makakarami ako ng makakain ngayon. Hindi ko alam. Ang nais ko lang naman ay makatulong sa mga tao. Hindi rin naman ako naniningil dahil alam kong maraming masasabi ang mga tao kapag naningil ako. Sagot niya, tumango na lang ako saka kumain ng marami. Halos umikot lamang ang araw ko sa pagtulong sa bahay. Pag-aalala sa nakaraan kong tila nalimutan ko at tulungan ang sariling alalahanin ang nakaraan. Noong medyo magaling na ako, ay tumutulong ako kay Lolang magsibak ng kahoy, magigib ng tubig, o hindi naman kaya ay mangisda kasama ni Tatay Narding. Minsan ay inaabot kami ng alas 4 na ng hapon o alas 5 dahil sa dami ng huli. Ngunit nag-aalang ang pumalaot ng malayo dahil natatanaw namin ang naglalakihang mga fishing vessel
ng karatig bansa. Lola, aalis na ho ako. Sabi ko sa kanila nang magdesisyon akong magpa-Maynila para maghanap ng kasagutan sa mga tanong ko. Pakiramdam ko ay hindi ko masasagot ang pag-aalinlangan ko sa probinsya. I need to look for an answer to all my questions at may isang parte ng katawan ko ang nagsasabing sa Manila ko ito mahahanap. Mamimiss ka namin ng lolo mo, sabi ni Lola sa malungkot na ekspresyon. Tatawag na lang po ako kapag nagkaroon ako ng oras. O kaya ibabalik ako dito para makita ko ulit kayo. Kailangan ko lang pong sagutin ang mga tanong sa isip ko. Patawad. Sagot ko. Ano pa nga bang magagawa ko? Ipagdarasal ko na sana ay matagpuan mo ang kasagutan sa lahat ng pag-aalinlangan mo. Anya, saka ako niyakap. Sumama rin si Lolo Narding sa yakapan namin yon. Nang i-announce yung lilipad ng biyaheng pa Maynila sa loob ng 10 minuto, ay pumasok na ako sa loob at dumiretso na sa upuan ko. Bumuntong hininga muna ako bago ipikit ang mata dahil nag-take off na ang eroplano. Kasabay ng paglapag ng eroplano sa Maynila ay pagtalikod ko sa Batanes. Inilibot ko ang mata ko para maghanap ng kotseng masasakyan at nang makakita ako ng taxi ay pinara ko yon. Saka sinabing indiretso ako sa isang mall malapit doon. Kinapa ko ang wallet sa aking bulsa at nakita ang mga cards at ID ko na may logo ng Philippine Army. Nakasulat doon ang aking pangalan at sa tingin ko ay ang rango ko. Sarhento ang nakasulat doon at may ilang libo rin sa aking wallet. Sa cellphone naman ay nadedetect nito ang mukha ko. Kaya nabubuksan ko pa rin kahit hindi ko alam ang pattern nito. Nakasulat doon ng ilang mga pribadong dokumento tulad ng numero ng mga ATM cards at isang address na sa tingin ko ay condominium. Mabuti na lamang at itinago ito nila Lolo Narding na manghapang-araw sila dahil nabuksan ang aking cellphone. Gamit lamang ang mukha ko. Ang astig daw. Napuna rin nila ang makapal na wallet dahil sa mga cards at pera doon. Naalala ko nang umiyak sila nang binigyan ko sila ng pera. Gerald? Tawag sa akin ng isang babae na hindi ko naman kilala. Nilingon ko ang hawak na wallet at kumpirmang Gerald ang pangalan ko. Kumunot ang aking noo nang bigla niya ako niyakap ng mahigpit. Dahilan para magpumiglas ako ng kaunti. Sino ka? Tanong ko sa babae. Sinuri ko ang kanyang itsura. Matangos ang ilong, maputi, mapula ang labi, at kapansin-pansin ang medyo glossy texture nito. May makeup at matangkad. May hubog din ang katawan niya at nakasuot ng corporate attire. Si Mia to, sabi niya, dahilan para mapakunot ng husto ang aking noo. Gosh, ang akala ng lahat ay namatay ka. Inosente kong tiningnan ang babae na ngayon ay nakatayo na habang nakangiti sa harapan ko. Hinawakan niya ang kamay ko, saka hinila papasok sa isang restaurant sa tabi namin. Tinawag niya ang waiter at nag-order ng 2 pasta bago lumingon sa akin. Hoy! Wala kang balak magsalita? Tanong niya sa akin. Gosh, alam na ba ito ni Yen? Kusang napangiti ang aking labi nang mabanggit niya ang pangalang yon. Hindi ko man kilala ay tila nakasama ko na ito sa hindi malamang pangyayari o pagkakataon. Sino ka? Iyon ang unang nabanggit ko. Napahinto siya sa tuloy-tuloy na pagsasalita nang inusal ko yon. France! Tawag niya sa isang lalaki na may tila hinahanap. Napalingon naman ito sa gawin namin at tila nanlaki ang mata nang lumapit sa amin. Gerald? Tawag sa akin ng lalaking yon. Ikaw yan? Tanong niya sa akin. Tila sumakit ang ulo ko dahil sa mga nangyayari. Napahilot ako sa aking sentido dahil doon. Nakita kong gulat na gulat ang mukha nilang dalawa dahil sa ginawa ko. Stay still. Utos ng lalaking tinawag na Franz noong si Mia na sinunod ko naman. Iyan? Utal na usal ko nang rumihistro sa aking isip ang mukha ng isang babae. Napasigaw ako ng unti-unting magkaroon ng mukha, ang babaeng iniisip ko lang naman. Mabilis akong inalalayan ni Franz at Mia palabas ng mall. Sumakay kami sa kotse habang ang mga bag ko ay katabi ko. Mabilis na humarurot ang kotse ni Franz. Nakarating kami sa ospital at agad naman akong inasikaso ng mga doktora.
Pagkarating namin sa ospital, ay bigla na lang naging itim ang paligid. Kuya, umiyak na boses ng babae ang nagpabalik sa akin sa realidad. Kuya, buhay siya. Dagdag pa nito, dahan-dahan kong iminulat ang aking mata at tumama ito sa isang babae na nakayakap doon kay Franz. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso nang lumingon siya sa akin sa kanaupo sa kama ko. Gerald, sabi ng babaeng iyon. Yan? Usal ko. Bigla niya akong niyakap at sinuklian ko rin naman ang yakap at nagkaroon ng linaw sa akin ang lahat. Tila biglang nasagot ang mga tanong sa isipan ko. Naalala mo na ako? Tanong niya. Oo naman babe. Sabi ko saka siya niyakap ng mahigpit. Nagulat na lang ako nang bigla siyang kumalas saka tumakbo papuntang banyo. Narinig ko ang pagduwal niya doon, kaya kahit mahirap, ay tumayo ako para puntahan siya. Inalalaya naman ako ni Kuya Franz, papunta doon. Lumuhod ako sa kainipon ang buhok niyang sumasayad sa bowl at hinimas ang likod niya. Maiwan ko muna kayo, sabi ni Kuya Franz na tinapik pang balikat ko bago umalis. Babe, tawag ko sa kanya. Mabilis niyang pinindot ang flash saka lumapit sa sink at naglinis ng bibig at mukha. Nakatayo lang ako sa likod niya habang ginagawa niya yon. Gerald, lumuluhang sabi niya pagkaharap niya sa akin. Mabilis namang akong ginapangan ng kaba dahil sa maaari niyang sabihin kaya nayakap ko agad siya. Tila gumaan ang pakiramdam ko dahil sa pagyakap ko sa kanya. Alam kong dito kami hahantong. No matter how many problems we face, ay kaya naming haraping magkasama. Buntis ako, sabi niya, dahilan para manlaki ang mata ko. You're what? Tanong ko, saka hinapit ang kanyang bewang. I'm pregnant with our first baby. Sabi niya kaya inalalayan ko siya palabas sa banyo at iniupo sa couch. Baby, wag kang magbiro ng ganyan, sabi ko sa kanya. Sinong nagsabi na nagbibiro ako? Tanong niya kaya nakangiting niyakap ko siya. I love you, Yen. Sabi ko saka siya hinalikan. She responded to my kisses, but I decided to cut it off. Marry me. Dagdag ko pa. I will always say yes to you, Gerald. Sabi niya sa akin kaya naman itinulot ko na ang halik ko sa kanya. I then hugged her tight as I cherished my moment with her. This is the answer I've been searching for. I knew I would end up with the girl I love. Hindi man maganda ang setting ng pagpupropose ko, the next days would be happy for us. Mabilis na lumipas ang panahon, but the passion and love for her was irrevocable and is permanent. Hindi ako kailanman magsasawa sa kanya. Wife, I'm home. Wika ko nang makarating ako sa aming bahay. Daddy, sigaw ng anak kong si Andre, saka yumakap sa akin. How's your day, baby? Tanong ko sa kabinuhat ang anak kong 4 na taon na. Hindi ito sumagot, bagkus ay nilaro-laro lamang niya ang hawak niyang Crayola. Daddy, lollipop? Saad ng anak ko, saka sumimangot. Kinapa ko ang lollipop sa bulsa ko, saka inabot sa anak ko. Hinalikan ko ang kanyang noo, saka siya inilapag sa sahig at itinuloy na niya ang pagkulay sa mga larawan na kahit nalampas-lampas ang pagkukulay niya. Dumiretso ako sa asawa ko na kasalukuyang nagluluto ng ulam namin. Niyakap ko siya mula sa likuran, saka hinalikan sa leeg. Humarap siya sa akin, saka hinalikan ang labi ko. Napapikit ako ngunit bumitaw din siya. Kapag nag-aaral na si Andre, pwede na. Sabi niya muling dinampian ng halik ang aking labi. I love you, sabi ko sa kanya, saka siya hinalikan ng maigi. I love you too. She replied and deepened our kiss. Now, everything is fine as long as I am with her. No more problems and doubts, for I know I would be with her till my very last breath. I would always love her and cherish her, today and for the rest of my life.